who you are is far more important for God than what we can ever accomplish in life. Kaya nga parang sinasabi ni Moises sa ating first reading, saan ka makakakita ng Diyos na ganyan? Nag-iisa lang ang Diyos na ganyan. Ang Diyos na ang mas pinahalagahan ay kung sino tayo para sa Kanya, tayo mga anak Niya, at hindi kung ano ang mga mabubuting magagawa natin para sa Kanya. Sapagkat kung ang mas pinahalagahan niya ay yung mga mabubuti nating magagawa para sa Kanya, delikado tayo maniwala ka, sapagkat hindi tayo laging mabuti. Kamakailan lang, nagmisa ako, funeral mass dito, may nakaupo po dyan, nakaupo lang siya all throughout. Nakadikwatro pa paminsan-minsan, nagte-text lang. Kinakagat ko yung dila ko, busit na ako. Pero tinitiis ko kasi gusto kong magpakapti. Lord, tulungan mo ko. Busit ako dito. Napagtiisan ko, ginandahan ko pa yung sermon ko, kinantahan ko pa yung misa, kahit ko konti lang sila. Nakatiis naman ako, pero during the final prayer, yung huling-huli ng panalangin, magsitayo po ang lahat, sabi ko, hindi tumayo. Magsitayo po ang lahat, hindi tumayo. Hindi pa rin tumayo. Tayo! Eh kahit yung patay, pari ba yun? Nakita nyo na? Sabi ko, Lord, sorry. Akala ko kaya kong magpakabuti hanggang huli. Kita nyo na, hindi tayo laging mabuti. Pero lagi tayong anak at mahal ng Diyos. Kahit hindi tayo mabuti. So sana, maging ganyan din tayo sa Diyos. We focus on His very being and not just on the things we've been receiving, He is doing. Maniwala tayo even though sometimes na parang He's doing nothing. Maniwala pa rin tayo in His very being. Diyos siya, mapagmahal siya, maawain siya, matulungin siya. At yun ay papatunayan niya. Maniwala ka. Kapatid, tandaan mo, God will always be God. Kahit minsan, you think He's missing some shots. According to your expectation, hindi niya ginagawa yung gusto mo. Parang walang magandang resulta. Or sometimes you feel you are missing Him. Wala siya, missing in action siya. God will always be God. Pagtiwalaan mo siya, umapit ka sa Kanya, at patutunayan niya sa iyo, Diyos nga siya, mapagmahal siya, maawain siya, at tulungin siya, mahal ka niya. At patutunayan niya yon hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ganun ang ginawa niya kay Job. Lahat halos na wala na kay Job. Ano ang sabi ni Job? The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Samantalang sinasabi ng mga friends niya, pati ng kanyang asawa sa kanya, hindi ka mahal ng Diyos. Dasal ka pa ng dasal, worship ka pa ng worship. Pero binigay ng Diyos sa kanya, dinoble pa ng Diyos sa kanya, lahat ng nawala sa kanya. Upang patunayan, hindi lamang kay Job, kundi sa mga kaibigan niya, pati sa kanyang asawa, pinatunayan ng Diyos. Sulit ang pagtataya ni Job. O hindi ba't ganun yung tatlong teenager na iuhulog ni Haring Nebuchadnezzar sa pugon? Ang sabi ng tatlong teenager na Hebreo ay ganito, ililigtas kami ng Diyos yan sa pugon na yan. Pero kahit hindi kami iligtas ng Diyos, magpupuri pa rin kami sa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Sinamahan sila. Inahon sila mula sa pugon na kahit amoy ng usok, walang naamoy sa kanilang kasuotan, sa kanilang katawan. Ganun ang Diyos. Patutunayan niya sa iyo, tama ang pagtitiwala na ginawa mo. At hindi lang sa iyo, kaya gigil siya. Hindi lang niya patutunayan sa iyo, kundi sa mga taong pinagtatawanan ka ng lihim o diretsyo. Kasi simba ka pa rin ng simba, dasal ka pa rin ng dasal, kahit walang halos mabuting nangyayari sa buhay mo. Gigil ang Diyos, patutunayan niyang Diyos siya, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo na ganito ang tingin sa iyo. God will always be God. Tandaan natin yun. Kaya, lagi tayong sumampalataya. Yun naman ang maihaganti natin sa Kanya. Sa kabila ng ating maraming mga pagbabago, paglayo sa Kanya, pagtalikod sa Kanya, hindi siya nagbabago. Kaya sana, gantihan din natin ito. At sabay ng paniniwala, at tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, He will always be with us.
hindi niya tayo pababayaan.